Yon mga boss, kamusta? Ngayong araw mga boss, another day, another toy hunt na naman po tayo, no? Andito ako sa may Maynila. Napadaan ako rito sa Divisoria kasi pupunta tayo ng Blooming Treat. Dito muna ako tatagos kasi may dadaanan muna ako. Alam nyo naman, lagi akong dumadaan dito kasi may bibilihin tayo. Nagbook na nga lang din ako sa Move It para makapunta tayo ng mabilis sa Blooming Treat dahil may Japan Surplus tayo na bagong pupuntahan mga bossing ko, no? Kung magugustuhan nyo tong bagong Japan Surplus na pupuntahan natin mga boss, hindi ko nga lang alam kung paano pumunta rito kaya nag-Move It na lang din ako. Pero eto mga boss, sa labas pa lang makikita mo na ang dami talagang laruan. Eto nga pala yung Honmono Japan Surplus. Dito yan sa may Texon Street, dito sa may Blooming Treat. Search nyo na lang, nasa Google Map yan. Sa labas pa nga lang mga boss, makakita ka na ng collectible Tamiya racetrack, no? 3,000 pesos, pwedeng-pwede na. Pagpasok ko nga mga boss, napil ko agad, wow pare, naka-aircon na. Hindi kasi lahat ng mga Japan Surplus talaga naka-air condition. Bibihira lang yung mga Japan Surplus na naka-aircon talaga mga boss. Kaya ang lamig dito, sarap tumingin ng mga laruan. Una ko nga tinignan yung mga laruan na para bang mga naka-bundle or mga naka-budget meal. Mga presyo nito nasa 50, 100, 150. Yan, may mga Ultraman na soft. Dati kasi kadalasan talaga ng materials na ginagamit sa laruan sa Japan, gawa talaga sa binil mga bossing ko, no? Pag binil kasi, medyo gasgasin. Pero kung pagdating sa tibay talaga mga boss, matibay talaga yan. Yung mga laruan nga ako na soft binil nung araw pa no? Hanggang ngayon, buhay pa siya. Siguro mga 8 years old, 9 years old pa ako noon. Ilang taon na yung laruan ko na yun. Pero hanggang ngayon, nananatiling matibay at hindi lumulutong yung materials niya. Basta binil. Dito naman nakakita ako ng mga remote control. Ayan, 1, 2, 1, 5. Meron dito mga bossing ko. Napansin ko sa mga remote control na ganito na galing Japan mga boss. Parang kung titignan natin, parang eto yung mga laruang palengke sa Japan mga boss. Napagkumpara ko kasi dati yan, yung mga laruang palengke na galing China. Tapos yung nagkaroon din kasi ko neto dito, yung mga ganyang klase ng remote control na galing Japan. Parang magkaparehas kasi sila ng quality. Pero ganun pa man mga boss, yung laruang palengke sa Japan, parang original na pagdating dito sa atin. Ito namang hawak ko na to, Tamiya yan mga bossing ko, no? Old school Tamiya yan. Pero ang main issue dyan mga boss, sa boat na yan, yung pinakanguso niyan talagang basagin mga boss. Yung nakuha ko kasing ganyan, may box pa, basag din. Ito naman kung sanay ako mag-restore, ni-restore ko na to. Itong Yonezawa na to mga boss, diecast yan, sobrang solid, wala pang gulong pero napakabigat na. Paano pa kaya kapag na-restore to, nalagyan ng tamang gulong para sa sasakyan na yan, talagang popogi. Yung halaga niyan mga boss, nasa 200 pesos. Hey, no? 1989, Yonezawa. Kung may isang laruan na talagang makakapagpaalala ng memories ko nung bata ako, etong laruan na to mga boss. Lagi akong meron yan. Meron akong malaking version yan nung bata ako kaya bala kong kunin to. May mga loose figures nga rin pala dito mga bossing. Ang presyo niya nasa 800, 500, 450. Depende sa laruan na mahahanap mo. Medyo mas mahal yung may mga may stand. Meron ding walang stand. Ayan, katulad nitong hawak ko na to. Tsaka yan, eto may Nami pa rito. Yung medyo maliit na chibi, 50 pesos. Eto meron ako nito sa bahay. Pero ibang kulay. Naaalala niyo yung nakuha ko na Demon Slayer na sword? Katulad nito. Yan, meron dito mga bossing. Eto 400 pesos lang. Yung aking kasi binibenta ko siya ng 1,500. Kompleto na yon, maganda pa condition with box. Dati mga boss, yung mga tren-tren put-put na Tomica, gustong kong magkaroon dati yan. Kaso nga lang pag sa SM talagang napakamahal. Naalala ko nung bata ako, talagang pangarap ko lang yung mga tren-tren put-put na yan Pero hindi ako makapagbibili sa magulang ko dati kasi nga talagang mahal ngayon, siya. Ngayon, isa na lang boss. Siya sa mga pinakapangkaraniwan na laruan na makikita natin sa mga Japan Surplus stores. At yung pa yung mga pinakamura pa ngayon na pwede nating mabili. Pero pag sa SM talaga mas mahal yan mga boss kasi mga brand new yun. Pero yung mga trend put-put dito, kung gusto nyo lang talaga, napakadami, mura nyo pa mabibili. Depende na lang kung di battery yun, medyo mahal yun. Ang dami nga rin pala nilang mga stop toys dito, no? Sa Japan kasi talagang ang hilig nila sa mga stop toys. Dati pag may mga ganyan kang stop toys sa bahay, ibig sabihin, meron kang kapamilya na talagang nagja-Japan mga boss. Dati kasi pag mga ganyan, talagang yayamanin ka pag marami kang stop toys na galing Japan. Yung mga stop toys nila dito, mga nasa 50 pesos, 100 to 200 pesos. O dito na tayo sa part na alam kong talagang gusto niya rin. Baka kasi nandito rin yung laruan na hinahanap nyo. Ang dami nga nila ritong mga anime figures mga boss, no? Yung iba naka-box pa. Hindi ko nga lang alam kung MISB ba to or kung naka-sealed pa sa loob. Pero tingin ko yung iba rito yung box niya, good condition pa mga boss.
talagang halatang hinalagaan to bago ipadala rito. Kasi yung iba sa atin, di ba, gusto nyo maganda pa yung box. Yan, ito, katulad na itong Bartolomeo. Yung presyo niya, 500. Ito namang Marco, nasa 700. Karamihan ng laruan dito, mga boss, nasa 800, 700, hanggang 1,200. Yung iba dyan, alam ko na nasa isip nyo, bakit ang mahal naman? Hindi kasi pare-parehas talaga presyo ng mga tindahan ng laruan, mga boss. Bawat laruan may dahilan kung bakit ganun yung presyo nila. Kadalasan yan, mga boss, mas mataas yung puhunan, mas mataas yung presyo ng laruan sa pinagkuhanan, kaya ganun yung presyo nila. Seller na rin naman kung paano nila ibebenta yung laruan na yan, and then nasa buyer na rin kung gusto talaga nilang bilhin yung laruan na yan. So eto, may mga loose pa rito na laruan, mga boss. Eto, mga walang box yan. Yung iba wala silang stand, ito katulad ni Kuma, pero sa lahat ng nakita ko rito, ito yung nagustuhan ko, mga boss. Si Goku Super Saiyan 3, ang ganda na ito, mga boss. Soft vinyl din siya, talagang natetempa kong bilhin, kaso nga lang talagang tipid-tipid tayo ngayon. Nakita ko pa to sa Star Wars, mga boss, kaya parang kinikiliti talaga yung pet ko, mga boss. Kuwang-kuwa na ito yung kiliti ko. Ito pa naman yung mga gusto ko. May mga naligaw nga rin dito na mga Gundam, mga boss. Yan, puro rubber to, mga boss, no? Parang chibi Gundam to. Dati ang dami ko na ito. Hindi ko na nga lang talaga makita yung iba eh. Sayang, kung alam ko lang, pinagtatabi ko na. Bukod nga sa mga laruan, mga boss, napakarami ring mga kagamitan dito. May helmet, may mga tokador, may cabinet, may mga gadget. Yan, ang dami talaga rito. May mga lumang camera. And then, eto, nakita ko to, mga boss. Ang daming Dragon Ball cards. Tignan nyo naman. Kung sa pagkukolect lang talaga ng mga Dragon Ball cards, tsaka sa datingan ng mga cards, dito ako sa Dragon Ball, mga boss eh. Ang ganda talaga ng cards ng Dragon Ball. Kung mapapansin nyo kasi, pagdating sa design ng mga Dragon Ball cards, makinang siya, para siyang 3D. Medyo naka-emboss, and then sa design niya, mga boss, alam niya naman natin na pag Dragon Ball, may mga aura-aura yan, may mga Super Saiyan, may Super Saiyan 2, ang haba ng buhok, ang astig, may mga iba't ibang kulay. Kaya yun yung nakakadagdag ng angas sa mga Dragon Ball cards talaga. Bukod sa karakter na napaka-aangas din talaga, lalo na si Goku tsaka si Trunks. Kaso nga lang, hindi naging ganun ka-hype yung cards ng Dragon Ball dito sa Pilipinas. Kaya yung value ng cards ng Dragon Ball, hindi kasing taas sa mga Pokemon cards tsaka ng mga One Piece cards, no? And then, speaking of One Piece, mga boss, eto, may mga cards din dito ng One Piece, mga bossing ko, no? Napakadami. Tignan nyo, oh. May nakita nga rin ako dito, mga boss. Tingin ko, may value din talaga. Kaya nga, nagtanong agad ako sa mga staff dito, mga bossing, kung pwede ko bang makita, kasi nakalock yung cabinet eh. And then, itatanong ko na rin kung magkano. Kaso nga lang, hindi pala siya binibenta ng paisa-isa. So, yung tingi-tingi, hindi tayo makakabili. Set sale pala to, mga boss. At kung napansin nyo yung tag na yan, yan yung presyo niya. 40k, mga boss, lahatan na yan all in sa mga One Piece cards, kasama na yung laruan, and then kung ano pa yung kasama sa loob na mga collectible. Kaya kasama yung binder, basta lahatan na yan. Meron pa nga mga pang backdrop dyan, mga bossing eh. Sulit na rin siguro yan kung makakuha ka dyan ng talagang may value na card, katulad nito, ayan, si Luffy. Alam ko may value yan, mga boss eh. Tsaka yung isa pa na nakita ko rin kanina, alam ko may value yan. Ang hindi ko lang talaga sure kung mababawi ba natin yung 40k sa mga cards niya, kaya talagang mahirap sumugal. Ayan, nakikita nyo yung si Luffy na yon. Alam ko medyo may value din yan eh. So, yung iba kasi hindi natin makikita, hindi na pwedeng balasahin. As isa na yan, mga boss, talagang sugal to kung bibilin mo ng sa 40k. Pero tingin ko siguro 50-50. Pero hindi naman nila pepresyoan ng 40k yan kung walang high value cards dyan sa loob niyan. Kaya siguro, baka babawi din yung 40k. Pero ngayon, di ako susugal sa ganyan. Yung mga sugaro lang talaga sumusugal dyan. Sa pag-ikot-ikot ko nga sa mga laruan dito, mga boss, at pagtingin-tingin, ayan, ito yung napili ko, mga boss, na bibilin ko. Ito yung Zeton, kung tawagin, mga boss. Ito yung kalaban ni Ultraman, no? Isa to sa mga kaiju na tinalo ni Ultraman, mga boss. At etong laruan kasi na to, talagang natatandaan ko to palagi. Meron akong malaking version niya na battery, na soft vinyl din, mga boss, katulad niyan. Pero ito, small version to. And then, hindi siya battery operated. Sulit na nga rin to, mga bossing. Ang presyo nito, 100 pesos. Sangka pa. O, diba? Talaga nagtitipid kasi ako ngayon eh. So, susunod na lang ako bibili ng laruan. Kailangan nating magtipid-tipid sa mga panahon na to at mahirap talaga ang lumaban sa buhay. Let's go! Kayo, ano yung nagustuhan nyo rito sa pinuntahan natin? Sulit ba? Magaganda ba yung mga laruan nila? May nakita ba kayo ng mga laruan na gusto nyong bilhin? At hindi nyo pa nakikita sa mga tindahan ng laruan na pinupuntahan nyo? Kung ano man yan, i-comment nyo dyan sa baba para malaman ko. At kung malapit ka lang dito, pwedeng nyong puntahan yan.
Dito lang to sa may Blooming Treat. Hindi nga pala ako nagpo-promote dito mga boss ha, nagba-vlog lang din ako. At yung mga laruan dito, hindi ko kontrolado kung magkano. Kaya kung namahalan kayo or na talagang namurahan kayo, yan, comment nyo lang dito sa baba at gusto kong mabasa yung mga komento nyo dyan. So maraming salamat sa inyo mga bossing ko, no, sa palaging walang sawang suporta sa akin mga boss, na hanggang ngayon patuloy na nanonood sa mga vlogs ko. Pangako, babawi ako at pupunta pa tayo sa mga ibang tindahan na hindi ko pa napupuntahan. So kita-kits tayo next video. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Peace.